Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 506. Hahaha. Gusto kong makita kung paano ninyo, Mr. Cheng at Oliver Lee, tatapusin si Nathan Xiong. Malakas na tawa ni Nathan Xiong, puno ng kumpiyansa ang mga mata. Dumating na ang kanyang mga tauhan, mas marami pa kaysa kina Oliver Lee. Paano kaya sila matatalo? Sa isang iglap, nagsulputan ang mga tao mula sa lahat ng direksyon, hawak ang mga armas. Napuno agad ang maliit na plaza sa harap ng Yingpeng Restaurant. Matindi ang tensyon. Nagdulot ng pagkabigla sa lahat ang biglaang pangyayari. Hindi inaasahan ng sino man na may itinatago pang alas si Nathan Xiong. Ikinagulat ito ng mga naroon sa bulwagan at ng mga nasa itaas na tahimik na nanunood. Karamihan ay umiling sa kawalang paniwala. Si Archie Liang ang pinakatuwang-tuwa. Nang makita ang mga tauhan ni Nathan, agad siyang lumapit sa matanda. Napakatalino ng iyong plano. Tunay kayong general. Tapos na sina Mr. Lee at Mr. Cheng. Sabay bigay ng mapang uyam na tingin kay Andrew Cheng, puno ng panlalait. Mga kabataan, naisip niya, masyadong padalos-dalos. Madudurog din sila. Muling tumawa si Nathan Xiong, ramdam ang swerte. Nanalo na siya. Samantala, maingat na minamasdan ni Arnold Huang ang kaganapan mula sa itaas. Sa likuran niya, may kaka-rating lang na lalaki ang nagsabi, si Bob Ling ay kasama ni Oliver Lee. May isang mayamang lalaki, ang apelyido ay Cheng. Cheng! Kumunat ang noo ni Arnold. Kinabahan siya. Siya pala iyon. Kaya pala may kutob siya. Hindi basta-basta ang taong ito. Agad niyang binago ang damdamin at ngumiti. Para sa kanya, kulang pa rin ito para magtagumpay laban kay Nathan Xiong. Malinaw, lamang si Nathan. Nagkakaisa ang pananaw ng maraming nakatatanda. Ang batang si Mr. Cheng ay may lakas, koneksyon, at tapang, pero sa taktika at karanasan, kulang pa. Talagang natalo siya ni Nathan Xiong. May pag-asa sana silang makakalamang si Mr. Cheng. Kahit hindi manalo, sana'y makapag-iwan ng sugat kay Nathan para sa darating na pagpupulong ng Underground Chamber of Commerce. Ngayon, mukhang wala na silang mapapala. Sa gitna ng plaza, nagbanggaan ang tatlong paksayon. Ang pagmamayabang ni Nathan ay ramdam na ramdam. Ito ang kanyang sandali. Ito ang kanyang kaharian. Mr. Cheng, ano na ngayon? Nagsisisi ka na ba? Malamig na tanong ni Nathan, puno ng pagmamataas. Tinitigan lang ni Andrew Cheng ang mga nakapaligid. Walang pagbabago sa ekspresyon, isang katahimikang ikinainis ni Nathan. Anong palabas ang gusto mong gawin? Sarkastikong sigaw ni Nathan. Ipinahuli mo ang asawa ko sa mismong mansyon ko. Anong masasabi mo? Tahimik pa rin si Andrew. Isang malamig na titig lang. Nagngit-ngit si Nathan. Napapalibutan na siya ng mga tauhan, pero ganoon pa rin si Andrew. Hindi ba siya natatakot? Mga hanggal. Anong ginagawa ninyo? Patayin ninyo siya ngayon din. Napailing ang mga nanonood. Mukhang tapos na ang laban. Sina Arnold Huang at iba pa ay nagsimulang mawala ang interes. Pero bigla, Master Huang. Tingnan mo. Sigaw ng isang katulong. May nangyayari. Nagulat si Arnold. Anong? Pagbaba niya ng tingin, nakita niyang hindi gumagalaw sina Daozi at Ayong. Tahimik lang silang nakatingin kay Nathan. Hindi sumusunod. Daozi. Ayong. Sigaw ni Nathan, galit na galit. Bingi ba kayo? Patayin ninyo siya. Pero sina Daozi at Ayong ay nanatiling kalmado, malamig ang tingin, may bahid ng panghahamak. Pasensya na, kapatid, sabi ni Daozi, may nakangising ekspresyon. Pero 10 minuto na ang nakalipas, tinanggal ka na sa board ng Zengren Group. Boom! Parang gumuho ang mundo ni Nathan. Ano? Ako ang chairman. Sinong naglakas loob? Ako. Isang malamig na tinig ang sumagot. Paglingon ng lahat, unti-unting naghiwalay ang karamihan habang lumalapit ang isang lalaking nasa pagitan ng 40 at 50 anyos, may puting buhok sa gilid ng sentido, at matalim na tingin. Suot niya ang isang dark gray tunic suit. Payat ngunit malakas ang presensya. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Ang bigat ng presensyang dala niya ay ramdam sa buong plaza. Tumahimik ang lahat. Nagkatinginan, nanginginig sa takot. Maging si Nathan Xiong, nanlaki ang mga mata, namutla, at kusang nakakuyom ang mga kamao. Siya. Lumapit ang lalaki, banayad ang hakbang ngunit mabigat ang dating.
Master Lao. Biglang lumuhad at yumuko sina Daozi, Ayong, at ang kanilang mga kasamahan. Baron Lao. Ang unang nakatatandang kapatid ng Jiangnan District, 20 taon na ang nakalipas. Si Baron Lao, ang pinakagalang-galang na leader sa kasaysayan ng Jiangnan. Nag-iba ang ihip ng hangin. Maging ang mga tagamasid mula sa iba't ibang rehiyon ay nagulat sa pagdating ni Baron Lao. Mula sa ika-6 at ika-7 palapag ng Yingfeng Restaurant, nakasilip ang mga tao, kakaiba ang ekspresyon sa mga mukha. Isang dragon na nakakulong, at ngayoy muling pinalaya, tiyak na magdudulot siya ng unos. Nag-iba rin ang anyo ni Arnold Huang. Napakuyom ang mga kamao. Halatang binabagabag siya ng emosyon. Hindi ko inasahan, na babalik si Baron Lao. At sa pag-aakalang si Baron Lao ang unang haharap kay Nathan, nagulat ang lahat ng iba ang kanyang ginawa. Isang galit na tingin lang ang ibinigay niya kay Nathan. Pagkatapos ay dumiretso siyang lumapit kay Andrew Cheng, yumuko ng bahagya, at buong galang na sinabi. Young Master Cheng, narito si Baron upang tumalima sa iyong utos. Mangyaring ipag-utos mo. Kabanata 507. Sariwa pa rin sa alaala ng marami ang pagbabalik ni Baron Lao sa Underground Chamber of Commerce. Kinikilala siya bilang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng Jiangnan District, Shangjiang, at mga karatig na lugar. Umaabot ang impluensya niya hanggang sa ilog Qinling Huaihe, kaya't hindi kalabisan ang bansag na leader ng martial arts sa Timog. Noong panahon niya, bukang bibig ang kanyang pangalan bilang Ginoong Lao, isang halijing ginagalang ng lahat. Halos hindi makagalaw sa takot si Archie Liang, nanginginig ang mga tuhod. Lintik. Sigaw ng isip niya. Ang inaasahan niyang kakampi ay naging bangungot. Gusto na lang niyang lumunin siya ng lupa. Sa buong restaurant, mula itaas hanggang ibaba, lahat ng boss ay nakamasid, nang laki ang mga mata sa gulat. Ang tinatago palang alas ng kalaban ay si Baron Lao. At heto na siya. Tiyak na hindi na magiging ordinaryo ang paparating na Underground Chamber of Commerce. Pinakaitim ang mukha ni Arnold Huang. Matagal siyang nagsikap para makamit ang kapangyarihan matapos mawala si Baron Lao. Pinagtibay niya ang kanyang posisyon sa Jiangnan District. Bagamat ni hindi niya naabot ang 1/10 ng dating lakas ni Baron Lao, sapat na iyon para ipagmalaki niya ang sarili. Pero ngayon, tila muling guguho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Samantala, sa likod ng isang malaking bintana sa ika-7 palapag, isang lalaking nasa late 20s ang tahimik na umiinom ng kape. Payapa ang kilos, casual ang bihis, pero matalim ang mga mata. Si Richard Tan, chairman ng Fangkai Group, ang ika-4 sa pinakamalalakas na grupo sa Jiangnan District, isang lumalakas at mabilis na umaakyat na puwersa. Sir, may tawag po kayo? Mahinahong wika ng kanyang eleganteng assistant, habang iniaabot ang telepono. Kinuha ni Richard ang telepono nang hindi lumilingon. Malalim at magnetiko ang kanyang boses. Sir, ano po iyon? Pagkatapos ng Underground Chamber of Commerce na ito, umuwi ka na. Kailangan mo nang kunin ang tungkulin. Hindi mo pwedeng hayaang mawala ito. Malalim at may otoridad ang boses sa kabilang linya. Opo, sir, sagot ni Richard Tan. Pero hulaan ninyo kung sino ang nakita ko. Sino? Ang anak ni Armando Cheng, Andrew Cheng. May mapait na ngiti si Richard. Ang anak ni Armando Cheng, alam ko. Bumalik ka agad. Magsisimula na ang plano. At sabay baba ng tawag. Ibinalik ni Richard ang telepono. Tumalim ang tingin niya. Muling tumingin sa ibaba. Pagkatapos ay inutusan ang kanyang assistant, magpadala ng imbitasyon sa kanyang silid. Opo, sir. Matagal siyang tumitig sa lalaking nasa ibaba, nakatayo sa ilalim ng itim na payong. Sa wakas, andito ka na, Andrew Cheng. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Lumingon siya kay Baron Lao at mahina ngunit malinaw ang sabi, gawin mo na ang dapat mong gawin. Tumango si Baron Lao, saka tumingin kay Nathan Xiong. Ang malamig niyang titig ay may taglay na natutulog na galit. Nathan Xiong, sambit niya, matagal na tayong hindi nagkita. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Nanigas si Nathan Xiong. Galit na sigaw niya, Baron Lao. Hindi ka na dapat bumalik. Dapat noon pa lang ay tinapos na kita. Humarap siya kina Daozi at Ayong. Kayong dalawa. Papatayin ninyo siya, ngayon na. Ngunit hindi kumilos ang dalawa.
Sa halip, kalmadong inabot ni Baron Lau ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Inilapit ito kay Nathan Siong. Nathan Siong, 10 minuto na ang nakalilipas nang bumoto ang Board of Directors ng Zenren Group para tanggalin ka. Wala ka ng kaugnayan sa kumpanya. Lahat ng ari-arian mo ay nakumpiska. Sa madaling salita, wala ka ng kapangyarihan. Wala ka ng kahit ano. Bang! Parang kulog na umalangaw-ngaw ang balita. Nilamukos ni Nathan Siong ang papel sa galit habang binabasa ito. Basang-basa ng ulan ang kanyang katawan. Sa tindi ng galit, bumunot siya ng kutsilyo mula sa isa sa kanyang mga tauhan at sumugod sa ulan. Baron Lau. Akala mo ba matatakot mo ako? Noon pa kita pwedeng ipaaresto, kaya ko pa rin gawin iyon ngayon. Sumisigaw siya sa galit. At kayong dalawa, Daozi, Ayong, sumunod kayo. Patayin ninyo siya. Ngayon na. Ngunit nanatiling walang imak ang dalawa. Sa wakas, nagsalita si Daozi. Sir, dati akong sumusunod kay Master Lau. Pero sa mga nakaraang taon, nilampasan mo na ang lahat ng hangganan. Alam na namin ang baho mo. Matagal na naming alam. Pagkasabi niyon, inilabas niya ang voice recorder at pinindot ang play. Babaeng boses, Sir, hindi ba aso lang ang si Felix daw mo? Bakit mo siya pinapaboren? Nathan Siong, aso nga siya. Kaya pinapakain ko siya. Inalok ko sa kanya ang Xiangjang, tuwa-tuwa siya. Di ba ganyan ang ginagawa ng mga aso? Babaeng boses, talaga bang ibibigay mo sa kanya ang Xiangjang? Nathan Siong, ayoko sanang ibigay, pero kung hindi ko gagawin, kukunin pa rin niya. Hahaha. Tumahimik ang paligid. Nanginig ang mga tauhan ni Nathan Siong. Isa-isang nagkatinginan. Ang kanilang leader, ganito pala. Kasabay nito, itinapon sa ulan si Felix Dao, Bogbog at Duguan. Halos hindi siya makapaniwala. Bakit? Umiiyak siya. Bakit? Felix daw ako. 7 taon akong nasa tabi mo. 7 taon. Tumagos ang sigaw niya sa ulan. Nanlamig ang mga tauhan ni Nathan Siong. Isa-isang nagbaba ng sandata. Ngunit galit pa rin si Nathan Siong. Itinaas ang kanyang kutsilyo at sumigaw, kunin ninyo ang inyong mga sandata. Kayo ang mga aso ko. Sumunod kayo. Umatake kayo, ngayon din. Puff! Bago pa siya matapos magsalita, isang payat na anino ang sumugod at sinaksak siya sa tiyan. Puff! Puff! Binitawan ni Nathan Siong ang kutsilyo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hinubad niya ang maskara ng sumaksak sa kanya. At sa kanyang harap ay isang mukha, ng mga peklat. Jeannie Lau. Hingal niya. Umagos ang dugo sa kanyang bibig. Namumugto ang kanyang mga mata sa gulat. Ang babaeng matagal niyang ikinubli, anak pala ni Baron Lau. Boom! Bumagsak si Nathan Siong, nakaluhod sa pulang ulan. Ang pagbagsak ng isang henerasyon ng halimaw. Nanginginig si Jeannie Lau. Iniwan ang kutsilyo at tumakbo kay Baron Lau. Yamakap sa kanya at humagulgol, Papa. Dang! 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 Isa-isang ibinaba ng mga tauhan ang kanilang sandata at lumuhad sa ulan. Si Archie Liang ay lumuhad din, hawak ang kanyang ulo, umiiyak. Patawarin mo kami ang Master Cheng, patawarin mo kami. Tiningnan lamang ni Andrew Cheng ang nakahandusay na si Nathan Siong at si Archie Liang. Malamig ang kanyang tinig, linisin ang lahat ng puwersa ni Nathan Siong. Ang sino mang lalaban, patayin. Ang kanyang malamig na tinig ay tumagos sa hangin at ulan. Tumalikod siya at pumasok sa sasakyan, kasunod si Oliver Lee. Umalis sila sa Yingfeng Restaurant. Sa ospital. Tahimik na nakaupo si Andrew Cheng sa tabi ng kama ni Milzen, litaw ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Naroon din sina Jerry Zong, Oliver Lee, at Maris Lee. Sabi ni Jerry, Young Master Cheng, ligtas na po si Miss Milzen. May ilang galos at lagnat, pero natahina ang sugat sa ulo. Kailangan lang niyang manatili ng ilang araw. Tumanggo si Andrew. Saglit silang nagkatitigan. Tumingin siya kay Milzen na payapang natutulog, habang Kabanata 508. Natigilan si Andrew Cheng, namumutla ang mukha. Ang kanyang ina, ang nagtatag ng Yumeren. Anong mga sikreto ang nakatago sa rebelasyong ito? Isang bugzo ng pagkabalisa ang sumiklab sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang boses sa kabilang linya, ang Yumeren ay isang lihim na organisasyong itinatag ng iyong ina. Tapat siya sa pamilyang Cheng at maraming ginawa para rito.
Ngunit nang siya'y pumanaw, nawala rin ang Yumiren sa mahabang panahon. Kamakailan lang ito muling lumitaw, at ngayong bumalik ito, mas agresibo na. Tahimik si Andrew sandali bago nagtanong, sino ang natuntun mo? Nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan. Mahirap silang subaybayan. Tinanggal ng Yumiren ang karamihan sa mga lumang tala, at ang natira ay nabili na ng mga dating kaalyado. Sa ngayon, tila ibang-iba na ang organisasyong ito kumpara sa orihinal na binuo ng iyong ina. Kahit si Arthur Ling ay tila nabigla. Yumiren. Itinatag ni Margaret Lau. Tumigas ang ekspresyon ni Andrew. Damaloy ang mga alaala. Pagkaraan ng ilang saglit, muling nagtanong siya, kumusta sina Yukizin at Mina Yang? Ampun sila ng iyong ina. Huwag mong kalimutan na pinamunuan ng iyong ina ang isang ampunan noon. Pinipili niya ang mga mahuhusay na batang babae para sanayin sa ilalim ng Yumiren, ayon sa pamantayang siya mismo ang nagtakda. Si Yukizin ay sinanay bilang isang sandata, isang especially iya, tag-alacom ng impormasyon. Si Mina Yang naman, bilang isang sosyalista, nakikipag-ugnayan sa mga maimpluwensyang tao. Sila ang dalawang batang babae na pinakamalapit sa puso ng iyong ina. Ngunit nang mamatay siya, nagbago ang lahat. Naghiwalay ang landas ng dalawa, si Yukizin, lumabas sa organisasyon, samantalang si Mina Yang ay nanatili. Kumunat ang noo ni Andrew. Ang tato ni Mina Yang. May pamilyar na anyo. Naalala niya, marami sa mga batang babae sa ampunan ng kanyang ina ay may tato ng gagamba. Maaaring ito ang marka ng mga recruit ng Yumiren. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, mariing wika ni Andrew, ipatuloy mo ang investigasyon. Gusto kong malaman kung sino ang bagong nagpapatakbo ng Yumiren. May nararamdaman akong malalim na layunin sa kanilang pagbabalik. Nagbabala si Arthur Ling, Sir, paalala lang po, ang pamilyang Lau ay matagal nang sangkot sa mga madidilim na ugnayan. 2 buwan na akong nag-iimbestiga. Nakikipag-ugnayan sila sa mga grupo sa mainland China at sa ibang bansa. Malalim ang ugat ng kanilang mga koneksyon. Ang kasalukuyang Lau ay ibang-iba na sa dati. Alam ni Andrew. Lalo pat ibinalik ng kanyang lolo ang bagay na ipinadala niya kay Marjorie Lau, isang tanda mula sa kanyang ama upang tiyakin ang suporta ng pamilyang Lau. Ang pagbabalik nito ay may iisang kahulugan, hindi na pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo ang pamilyang Lau ngayon. Alam ko. Pupunta ako sa Xiangjiang sa lalong madaling panahon. Uumpisahan kong siyasatin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng aking ina, malamig ang tinig ni Andrew. At habang naroon ka, pakisubaybayan mo ang aking lolo. Naiintindihan ko. Natapos ang tawag. Tumingin si Andrew kay Milzen, pagkatapos ay sa bintana. Huminto na ang ulan. Ngunit ang sitwasyon, lalo lamang komplikado. Balak niyang bumalik sa Changsan Island at sa estate ng pamilyang Cheng kasama sina Marian Yang at Milzen sa lalong madaling panahon, ngunit malayo ito sa pagiging simple. Ang mga lihim na organisasyon ay kumikilos na, at may mas malalalim na puwersang binabantayan ang pamilya Cheng. Isa na itong laro ng mga anino. Samantala, sa Fangchao Pavilion sa Luofeng Town. Nakatanggap si Cindy Fang ng ulat tungkol sa insidente sa Yingfeng Restaurant. Nagngingit-ngit siya sa galit at pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa pagiging walang awang ni Andrew Cheng, na alis si Nathan Xiong, isang makapangyarihang tao, sa loob lang ng wala pang kalahating oras. At ngayon, si Baron Lau ay bumalik na naman sa eksena, binabago ang dynamics ng kapangyarihan sa buong Dajiangnan District. Baron Lau. Isa siyang tunay na Panginoon. Matagal na siyang iginagalang ni Cindy. Ngayon, ang Underground Chamber of Commerce ay nag-iba na. Sino ba talaga si Andrew Cheng? Paano siya nagkaroon ng ganitong kapangyarihan, pera, tao, at koneksyon pa kay Jerry Zong? Naniit ang mga mata ni Cindy. Ang pag-aalala ay napalitan ng matinding puot. Humarap siya kay Norman Fang. Handa na ba sila? Kumikislap ang mga mata ni Norman. Handang-handa na. Naghihintay lang ng utos mo. Tiningnan ni Cindy ang gabi, maliwanag ang langit, ngunit malamig ang hangin. Isang paalala na ang bagong henerasyon ay umaangat, at ang mga matatanda ay napapalitan. Hinigpitin niya ang pagkakayuko ng kamao, bamulong sa sarili, gawin mo na. Ngayong gabi, si Cindy Fang na ang aatake. Hindi na niya hahayaang mabuhay si Andrew Cheng. Hindi ito maiiwasan. Mas mabuti nang mauna kaysa siya ang mauna. Sa labas ng Luofeng Town People's Hospital.
4 o 5 itim na van ang nakaparada sa dilim. Bigla, sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Isang dosenang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, nakamaskara, at may bitbit na mahahabang bagay na binalot sa tela, ay nagpalitan ng tingin bago mabilis na pumasok sa ospital. Mabilis at maingat ang galaw. Kaunti lang ang tao sa lobby. Nagulat ang mga pasyente at kanilang pamilya. Hati ang grupo, may nagtungo sa elevator, at ang iba naman sa hagdanan. Ding! Dumating ang elevator. Huminto ito sa intensive care unit sa ika-4 na palapag. Agad na alerto ang mga tauhan ni Oliver Lee, at sinalubong ang mga umaatake. Bang! Handa ang kalaban. Armado sila. Sa loob lang ng ilang minuto, napasuko nila ang mga tauhan ni Oliver. Diretso silang pumunta sa itinalagang kwarto. Boom! Binuksan ng pinuno ng grupo ang pinto. Patayin siya! Sigaw nito. Ngunit pagpasok nila, may napansin silang kakaiba. May isang lalaking nakatayo, nakatalikod sa kanila. Tahimik ngunit nakakabigat ang kanyang presensya. Tumingin ito sa bintana, saka malamig na nagsalita. Dumating rin kayo sa wakas. Kabanata 509. Nagkatinginan ang mga nakamaskarang lalaki, halatang naguguluhan. Nang mapansin nila ang paligid, napagtanto nilang halos wala ng tao sa silid, kundi ilang natitirang kama. Anong nangyayari? Dito dapat ang ward. Saan napunta ang lahat? Bulong ng isa, may halong pagkabigo at kaba. Sinong tinatakot mo? Single ng leader nilang nakamaskara, lumapit ng agresibo habang unti-unting inaalis ang pambalot ng kanyang mahabang kutsilyo, ibinunyag ang makinang natalam. Si Andrew Cheng ay nakatalikod pa rin, tila walang pakialam. Ngunit alam niya ang lahat ng nangyayari. Sa ibaba ng gusali, mabilis na pumasok ang 12-dosenang bodyguard na nakasuot ng itim na suit, kompleto sa armas. Lumingon si Andrew Cheng. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang mga nakamaskarang lalaki at malamig na sinabi. Binabati ko kayo. Enjoy your luxurious spree. Suriin mo ang nanay mo. Sigaw ng leader, galit na galit. Sumugod siya para tagpasin si Andrew Cheng. Boom! Isang malakas na sipa ang damapo sa kanyang dibdib, tumalsik siya at dumiretso sa pader. Bagsak siya sa sahig, may bula ang bibig, nawala ng malay. Kasabay nito, lumabas mula sa likod ng kurtina ang ilang matitikas na lalaki sa itim na suit, matagal na palang nakatago roon. Nang mapagtanto ng iba na delikado na ang sitwasyon, nagtakbuhan ang natirang mga nakamaskara. Tumakas! Sigaw ng isa. Ngunit bago pa makapagbigay ng utos si Andrew, sumugod na ang kanyang mga tauhan, ramagasa at nakipaglaban ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa lobby ng ospital, nagsidatingan ang bodyguards ni Oliver Lee at mabilis na pinatahimik ang mga kalabang sumakay sa elevator. Sa ibang bahagi ng ward, mahigit 100 ng nakamaskarang lalaki, namamaga ang mga mukha, ay pinilit tanggalin ang maskara at lumuhad sa sahig. Tahimik na nakaupo si Andrew Cheng sa harapan nila, nakayuko, ang mga braso ay nakapatong sa tuhod. May hawak siyang lighter. Snap! Nagliyab ito. Sinindihan niya ang sigarilyo, kumitit ng malalim, at malamig na tinanong. Sino ang nagpadala sa inyo? Kung hindi sa babala ni Jerry Zong, maaaring hindi niya nalaman ang planong pagpatay. Isang pagkakamaling hindi niya mapapatawad. Tahimik ang dalawang pinuno ng grupo. Wala silang gana ni intensyon magsalita. Tumango si Andrew sa mga bodyguard. Hinailan ng isa ang isa sa mga lalaki. Tumayo si Andrew, lumapit, at kinuha ang isang pacemaker mula sa mesa. Buong lakas niya itong inihampas sa katawan ng lalaki. Bang! 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 Nanginginig ang ilan sa tanawin. Hindi na nakayanin ng iba, sumigaw, halos mamatay sa takot. Pagkatapos, iniling ni Andrew ang kamay, humitit muli ng sigarilyo, at malamig na sinabi. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Isa lang ang kailangang magsalita. Itinuro niya ang isang payat na binatilyo, nanginginig at halos hindi makatayo. Tumango si Andrew, at si Oliver Lee ay naglabas ng isang bangkos ng pera, $200,000, at inihagis ito sa harapan ng bata. Sabihin mo lang kung sino ang nagpadala sa inyo, at makakaalis ka. Tiningnan ng bata ang pera, saka ang dagwang lalaking katabi niya. Sa huli, tumango siya ng mariin. Si Boss Fang. Si Cindy Fang. Nagkatinginan sina Andrew at Oliver. Tumango si Andrew bilang utos, dalhin na ang mga bihag.
Maya-maya, pumasok sa silid sina Oliver Lee at Jerry Zong, nakatayo sa likuran ni Andrew. Mr. Cheng, anong susunod na hakbang? Tanong ni Oliver, halatang nagulat na si Cindy Fang pala ang target. Hindi sumagot si Andrew. Tumingin siya kay Jerry Zong. Anong iminumungkahi mo? Nag-isip si Jerry, saka maingat na sumagot. Ang magkakapatid na Fang ay mas komplikado kaysa sa iniisip natin. Pwede kong gamitin ang koneksyon ko para pansamantalang ipasara ang Fangzhou Pavilion, pero hindi yun tatagal. May malakas na tao sa likod nila. Kung gusto nating pabagsakin sila, kailangan ko munang kumonsulta sa aking kapatid. Kumunat ang noo ni Andrew. May mas makapangyarihang tao pa sa likod ni Cindy Fang. Siya rin ba ang nasa likod ni Rizza Cheng? Kung kikilos ako laban sa kanila, sa tingin mo ba makikialam ang taong iyon? Tanong niya. Tumango si Jerry pagkatapos ng mahabang katahimikan. Posibleng makialam. Lalong tumalim ang tingin ni Andrew Cheng. Napansin ni Oliver ang tensyon. May nilalang pala na maaaring tumapat sa kapangyarihan ni Andrew. Tahimik si Andrew. Wala siyang intensyong mambuli, pero may sariling pamana at koneksyon ang pamilya Cheng. Gayunpaman, may mga puwersang pumipigil sa kanila. At ang pakikidigma laban sa isa sa mga ito ay hindi simpleng bagay. Oo, kaya niyang patumbahin ang kahit sino, pero may kabayaran. Naiintindihan ko, malamig niyang sagot. Pero sa tingin ko, dapat tayong kumilos, dagdag ni Jerry. Nagkatinginan sila. Isang tiwala at mapanganib na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Andrew. Sang-ayon ako. Panahon na. Nagkaisa sila. Ngumiti si Oliver. Alam na niya ang kanilang plano. Sa kabilang dako. Sa pribadong opisina ng Fangzhou Pavilion, galit na galit si Cindy Fang. Walang silbi kayong lahat. Sigaw niya, itinuro ang kanyang kapatid. Isa na namang kabiguan. Paulit-ulit. Hindi ko matatanggap ito. Pulang-pula sa galit si Cindy. Nabigo na naman ang kanilang plano. Hawak na ng kalaban ang kanilang mga tao. Kinuyam ni Norman Fang ang kamao. Ate, hindi natin dapat maliitin si Andrew Cheng. Si Jerry Zong ay slap. Isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang pisngi. Tama na. Ikaw ang nagayos nito. Bakit hindi ka kumuha ng mga mandirigma mula sa underground ring, ha? Anong silbi ng mga ito? Napahiya si Norman. Napagtanto niyang minamaliit niya ang kalaban. Biglang pumasok ang sekretarya, isang magandang babae sa high heels at masikip na palda. Yumuko siya ng may paggalang. Boss, may naghahanap po sa inyo sa ibaba. Sino? Tanong ni Cindy, iritadong tono. Nagatubili ang babae bago sumagot. Si Andrew Cheng. At si Director Jerry Zong. Biglang nanlamig ang katawan ni Cindy Fang. Dumating na sila. Kabanata 510. Nagdilim ang ekspresyon ni Cindy Fang nang mapansing dumiretso si Andrew Cheng papunta sa kanya. Malinaw, panawagan iyon ng pananagutan. Lumingon siya kay Norman Fang at malamig na iniutos, ihanda mo ang mga tao. Para lang talaga sa ganitong pagkakataon yan. Siguraduhin mong walang sablay. Hanapin si Jaime Fang. Tumango si Norman. Naiintindihan ko. Pagkaraan ay sinundan ni Cindy ang babaeng katulong palabas ng opisina. Sa lobby sa unang palapag, sinalubong siya nina Andrew Cheng, Jerry Zong, Oliver Lee, at ilan pang kasamahan. Mabilis na nagbago ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Cindy. Napalitan ito ng isang pakitang ngiting may bahid ng kagandahang asal. Young Master Cheng. Hindi ko inaasahang darating ka. May mahalaga ba tayong dapat pag-usapan? Tiningnan siya ni Andrew Cheng, ang kanyang mukha'y walang bakas ng emosyon. Ngunit sa kanyang mga labi, sumilay ang isang maliit, hindi may pintang ngiti. Alam mo ba kung anong klaseng libro ang gusto kong basahin? Tanong niya. Napakunot noo si Cindy. Hindi niya inaasahan ang ganoong tanong. Bahagyang napaatras ang kanyang isip. Sa pilit ng ngiti sagot niya, aba, tiyak namang maganda ang panlasa mo sa mga libro, Young Master Cheng. Sabihin mo lang, ipapakuha ko agad. Tumango si Andrew at tinuro si Oliver, na may maingat na inabot sa kanya ang isang libro. Ibinato ni Andrew ang libro kay Cindy at tumitig ng matalim. Ang paglilinang ng sarili ng isang aktor. Nabasa mo na ba ito, Boss Fang? Sinulyapan ni Cindy ang pabalat ng libro, at bahagyang lumamig ang kanyang mga mata. Isang insulto ba ito sa kanyang kakayahang umarte?
Agad niyang inayos ang sarili. Hindi ko pa nababasa. Pero sisiguraduhin kong mabibigyan ko yan ng oras. Walang isinagot si Andrew. Sa halip, tumingin siya sa paligid at casual na hinaplos ang isang rebeltong tansong hayop. Narinig mo na ba ang balita? May grupo ng mga armadong tao na sumubok umatake sa akin at sa anak ko sa ospital. Nagkunwaring nagulat si Cindy. Ano? Napakawalan Gia. Young Master Cheng, sabihin mo lang kung sino, ipapakulong ko agad silang lahat. Ngunit tumingin si Andrew sa kanya at malamig na winika, ang sabi nila. Ikaw ang nagpadala sa kanila. Nagbago ang ihip ng hangin. Nanahimik ang buong paligid. Tahimik na pinagmamasdan ni Andrew ang bawat galaw ni Cindy habang ito'y bumaling sa kanya at pasiga na sinabi, kalokohan yan. Isang bitag. Young Master Cheng, matalino kang tao, hindi ka madaling malinlang. May gustong manggulo sa pagitan natin, lalo na ngayong may auction ngayong gabi. Sa sandaling iyon, tila nasa entablado si Cindy, nagpapakitang gilas ng husay sa pag-arte na pantapat sa mga batikang artista. Boss Fang? Sagot ni Andrew, casual habang umiinom ng tsaa, hindi naman sa iniisip kong ikaw ang may gawa. Katatapos ko lang tanggalin si Nathan Chong. Sa tingin mo may maglalakas loob pa na manggulo sa akin ngayon? Isang pahiwatig. Isang tahimik na banta. Lumapit si Cindy, muling ngumiti. Maraming salamat sa tiwala, Young Master Cheng. Sisimulan ko agad ang investigasyon at magbibigay ako ng malinaw na paliwanag. Mabuti, tugon ni Andrew, bahagyang ngumiti. Ngunit bago pa siya makalayo, itinulak ni Oliver Lee ang 12 ng lalaking bihag. Bang! 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 Lumuhad sa bulwagan ng Fangchao Pavilion ang mga lalaki, nanginginig. Boss Fang? Tanong ni Andrew habang nakangiting mapanokso, handa ka na bang magbigay ng paliwanag? Namula sa galit si Cindy. Paano siya ginanito ng batang ito sa harap ng maraming tao? Tahasang pambabastos ito sa kanyang autoridad. Kung hahayaan niyang makatakas ang mga ito, sisirain nito ang kanyang reputasyon sa buong Luofeng Town. Takot ka ba, Boss Fang? Dagdag ni Andrew, nakakunot ang kilay. Napakagatlabi si Cindy, malamig ang titig. Dalhin sila. Putulin ang kanilang kaliwang kamay. Biglang sumugod ang mga tauhan niya, hinugot ang mga punyal mula sa kanilang baywang. Boss Fang. Maawa ka. Sigaw ng mga lalaking nakaluhod, nanginginig sa takot. Ngunit walang pag-aalinlangan si Cindy. Isang kumpas lamang, slack. Pumutok ang hangin sa halimuyak ng dugo. Ang iyak ng mga lalaki umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Alisin ang mga bangkay. Linisin tong lugar. Utos ni Cindy, halos pumutok sa galit. Makalipas ang 10 minuto, muling naging maayos ang paligid, maliban sa mahinang amoy ng dugo na nanatili sa hangin. Lumingon si Cindy kay Andrew, pilit ang ngiti. Chen Xiao? Kontento ka na ba? Tumayo si Andrew, dahan-daang pumalakpak. Ayos. Boss Fang, mahusay kang umarte. Nirecord ko nga lahat ng to. Isa sa publiko ko balang araw, ipapakita sa buong bayan kung gaano kaka-epektibo sa pagpaparusa sa kasamaan. Itinaas ni Oliver Lee ang kanyang cellphone, ipinakita ang video. Namula sa galit si Cindy. Hayop ka. Ngunit nagkibit balikat lang si Andrew. Ha? Akala ko ba gusto mong magpaliwanag? Namutla ang mukha ni Cindy, nanginginig ang kamao. Lintik. Single niya sa sarili. Ilabas na ang mga bisita. Utos niya. Ayaw na niyang magtagal pa sa parehong silid kasama si Andrew. Ngunit umiling si Andrew. Teka lang, Boss Fang. May isa ka pang kailangang harapin. Napalingon si Cindy, may kutob sa dibdib. Ilang sandali pa, boom. Isang lalaki ang ibinagsak sa harap nila. Norman. Bulalas ni Cindy, nanggigilales. Ang kanyang kapatid. Lumapit si Andrew at tinapakan ang dibdib ni Norman Fang. Nakalimutan kong banggitin, nagtatago siya habang nasa ospital ka. Sa tingin ko, hindi na siya pwedeng sabihing inosente. Nagangat ng tingin si Norman, nakatalit duguan, at umiling bilang babala sa kapatid. Hindi niya inakalang mauuwi sa ganito. Nanigas si Cindy, nanlalamig ang mukha habang tinatitigan si Andrew Cheng. Nanginginig ang kanyang mga kamao. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates,
Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.